Pangungunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang paglilinis sa mga ilog at esterong nakakonekta sa Manila Bay. Ayon kay DENR Undersecretary Jonas Leones, sabay-sabay itong uumpisahan sa March 31 sa mga pangunahing ilog gaya ng sa Marikina, Pasig, Tulyahan at Parañaque. Yung river systems natin, yung mahaba. Yung nakadikit doon sa river systems, yun yung mga esteros. So, yung mga esteros, yung river system will be clean. Ang mga ilog at estero anya ang pangunahing nagdadala ng basura at iba pang polusyon sa Manila Bay, kaya't dapat muna itong unang malinis. So, we believe that we cannot clean Manila Bay unless we clean also the sources of pollution along these river systems. Isasara naman ang dalawa sa tatlong outfall o labasan ng tubig na nasa pagitan ng US Embassy at Manila Yacht Club. Lalagyan ito ng sewerage treatment plant para matiyak na malinis na ang tubig bago pakawalan sa Manila Bay. Patuloy naman ang ginagawang dredging o paglilinis sa nasa 4 na metrong kapal ng burak o latak na naipon sa Manila Bay. Pag-aaralan din kung may heavy metals ito gaya ng mercury. Pag na-accumulate sa body mo yan, it will take years before it is eliminated in your body. Ipinagbabawal pa rin ang paliligo sa Manila Bay, bagamat napababa na ang level ng polusyon dito. At yun lang ang sabi ng aming sekretary. Pagka na-fit ang water for swimming, ang unang lalangoy doon kami daw. But hanggat hindi pa kami lumalangoy doon, talagang walang dapat mag-swimming doon. Maglalagay naman ng pansamantalang sanitation facilities para sa mga informal settlers o squatter sa tabi ng Manila Bay para maiwasang magtapon ang mga ito ng basura sa tubig. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.